Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Cardano. Kung saan ang sabi po rito ay Cardano founder reacts as Bitcoin says ADA has lost institutional appeal. Kaya ayan, napareact po ang founder ni Cardano na walang iba kundi si Ginoong Charles Hoskinson sa mga pahayag na inilabas ni BitBoy. Yan po si Ginoong Ben Armstrong. Yan, meron po kasi siyang hindi magandang sinabi tungkol dito kay Cardano or ADA. Kung saan ay isa po rito ay nawalan na raw po ito ng institutional appeal. At meron pa siyang isang mas matinding sinabi dito kung saan ay ayon po sa kanya ay patay na raw si Cardano or Cardano is dead. Yan po yung kanyang pahayag nitong mga nakalipas na araw. Kaya syempre bilang founder ng Cardano ay syempre napareact si Ginoong Charles Hoskinson. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Cardano founder Charles Hoskinson has responded to the claims from famous crypto commentator Ben Armstrong, also known as BitBoy, who asserted that ADA has lost institutional appeal. Kaya ayan, syempre, ang isang kilala po kasing crypto commentator itong si Ben Armstrong or also known as BitBoy. Kaya kung ano yung kanyang pahayag, ay syempre marami po ang magkakaroon po yan ng impact sa buong crypto community. Kaya syempre kailangan pong sagutin ito or kailangan pong i-defend kasi parang sinisiraan po ni Ginoong Ben Armstrong ang Cardano. Kaya yan, syempre kailangan pong i-defend yan ng Cardano founder at saka maging ang community ng Cardano ang inilabas na pahayag ni Ginoong Ben Armstrong. On Tuesday, Armstrong took to X to re-emphasize his position that ADA is a dead crypto asset. Yan na nga yung sinabi ko kanina. Nitong nakalipas na araw ng Tuesday ay dito po nag-post or nag-tweet sa kanyang account itong si Ginoong Ben Armstrong na nagsasabing patay na raw itong si ADA or Cardano. BitBoy clarified that the view does not mean ADA cannot yield returns for holders in this cycle. Instead, he noted his belief that Cardano could rally but it would pose a less encouraging profit for investors. Kaya ayan, yung kanyang paglilinaw po ni Ginoong BitBoy sa sinabi niyang Cardano is dead ay hindi naman po niya sinasabi na ngayong cycle na ito ay hindi po makakapagbigay ng kita sa mga holders nito itong si Cardano. Kundi ayon po sa kanya ay siya po ay naniniwala na makakaranas na rin daw ng rally itong si Cardano. Ngunit ito raw ay makakapagbigay ng hindi gaanong nakaka-encourage na kita sa mga investor. Ayan, or sa madaling salita ay hindi raw po gaanong malaki yung maibibigay nito na return of investment or kita. Cardano founder not sure how to appease BitBoy. Ayan, hindi raw po sigurado itong si Ginoong Charles Hoskinson kung paano po niya i-appease itong si Bitcoin or parang pasasayahin itong si BitBoy. Yan po yung aktual na tweet rito ni Ginoong Charles Hoskinson. Sabi niya rito, I remember when the point of cryptocurrencies was to replace institutions instead of acting out a scene from Deliverance. I guess I got to learn the banjo to make Ben happy. Ayan, kailangan daw pong siguro ay kailangan daw pong matutunan ni Ginoong Charles Hoskinson ang banjo para lamang mapasaya itong si Ginoong Ben Armstrong. Other commentators have also weighed in dismissing BitBoy's claim that ADA is dead to institutions. Ayan, marami na rin po mga commentators ang nagsasabi or parang against po sila sa inilabas na pahayag ni Ginoong BitBoy na patay na si Cardano.
They argue the notion is irrelevant as Cardano never relied on venture capital funding to thrive. Ayan, ayon po sa mga ibang mga commentators, itong si Cardano, yung argument daw po na ito ay irrelevant or wala daw po itong kaugnayan, kung saan ay si Cardano ay hindi po kasi siya umaasa sa mga venture capital funding para ito ay lumago. Instead, they believe Cardano focuses on serving its users and the community rather than catering to institutional investors. Ayan na nga. Sila po ay naniniwala na itong si Cardano ay mas nakafocus po sa mga users nito at ang mga community nito para sa kanyang paglago or sa kanyang mga development. Ayan, interestingly, BitBoy's latest criticism of ADA comes just weeks after Hoskinson refused to honor his invitation to a friendly discussion. Ayan, ito po pala yung dahilan, parang personal. Yan, parang may personal na nagkaroon ng personal na galit siguro itong si BitBoy dito kay Ginoong Charles Hoskinson, ang founder ng Cardano. Kasi yung criticism daw po na ito or paninira ni Ginoong BitBoy dito kay Cardano ay lumabas lamang daw po ito mga ilang linggo ang nakakalipas noong itong si Ginoong Charles Hoskinson ay hindi po refuse po niya or tinanggihan po niya yung imbitasyon ni Ginoong BitBoy para sila ay magkaroon ng isang friendly discussion or pag-uusap. Kaya mukhang yan lamang po pala yung dahilan. Kaya, ayan. Dapat ay si Ginoong BitBoy ay unawain naman po niya ang kalagayan ng Ginoong Charles Hoskinson. Malamang ay busy po talaga siya at baka wala po talaga siyang oras para harap sa isang discussion. Kaya dapat ay maintindihan niya yan. Founder po yata ang kanyang iniimbitahan. Founder ng Cardano at busy po talaga siya. Kaya ayan, siguro ay dapat ay naghanap siya ng available na schedule. Ayan, at dyan po nila gawin yung kanilang friendly discussion. Kaya baka pinipilit naman po siguro ni BitBoy na magkaroon agad sila ng friendly discussion. Pero ayan, syempre, hindi napagbigyan ni Ginoong Charles Hoskinson. Kaya ayan, ito po yung naging pinambanat ni Ginoong BitBoy kung saan ay naglabas siya ng mga criticism tungkol kay Cardano. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.